hapon dyan sa inyo at saka good evening kung gabi naman dyan. Alright, so last video pinakita ko sa inyo kung paano i-customize yung layer na default ng ArchiCAD. So ngayon, base sa yung video ko sinabi ko na ipakilala ko naman sa inyo ang mga sumusunod: si scale, si structure display, concept, model view options, at saka si graphic override. Okay, so kilala ko siya sa inyo. Ngayon, itong anim na ito ay ang mga basic lamang, at kayo na ang bahala kung paano nyo ito i-modify base sa iyong drawing routine. So una tayo kay scale. Based dito sa Windows settings, si scale is, kung makikita mo ngayon sa tab na ito, dito makikita nyo na meron itong mga default na scale na 1:1, 1:2, 1:5, and so on. So hanggang 1:5,000 siya. So pwede nyo rin siyang customize. Click nyo lang kung gusto na ito. Pwede nyo gawin kung ano yung record skill nyo na base nyo o may langgay nyo sa paper. Ang kagandahan nitong scale is yung sa model view natin, pwede nyo gawin yung scale, at saka doon naman sa title block magkaiba. Pwede nyo siyang gawing magkaiba based sa paano to, si scale pwede nyong gawing magkaiba ang scale nung nasa view map nyo at saka noon sa title block. Pero hindi ko advise na gamitin yung ibahin yung scale sa view map at saka sa title block, kasi ang nangyari, yung scale na nasa view map is, at kapag binago niyo siya sa title block, ay magiging masagwa yung drawing nyo. Iba-iba yung font size, font, dimensions, yung sukat ng mga text. So pangit siyang tingnan sa mga title block. So hindi ko pabor na gamitin nyo yung magkaibang scale sa view map at sa title block. So kung ano man yung gagamitin nyo yung scale sa view map, siya na rin yung gamitin nyo sa title block para magiging uniform yung font size, at saka yung mga drawing ninyo is magkapantay lahat. So halimbawa nito, magdodraw tayo ngayon ng line lang muna or square. Yung scale o default scale natin is nasa 100. So punta tayo ngayon sa organizer. Sorry, medyo okay, gawa tayo ng title block, new layout. Default na natin sa architectural 2530 create. Okay, dyan na. So drag and drop lang natin si drawing. So nangyari, kita ko lang sa inyo kung bakit ayaw kong gamitin yun na ibahin yung scale ng view map at saka ng title block. Okay, kukopyahin natin to. Right, titingnan natin kung ano yung pinagkaiba nito pagkababaguhin natin ang scale ng ito is yung original mula sa view map, at saka ito yung babaguhin natin scale. Makikita lang, i-roll out lang ninyo itong nasa taas, tapos pwede nyo i-change yung scale dito sa title sa layout natin. So gawin natin 75, gawin natin yung 75. Kung mapapansin mo, sa 75 at 100, pero sa view map is 100.
So kapag lalagyan natin yung text, halimbawa living room, sorry, kailangan ko. So kapag babalik tayo sa title layout natin, yun, kung mapapansin nyo sa original scale natin, si text is maganda yung iba yung sukat ng font niya, at saka kapag binago naman natin siya, lalaki na yung o liliit yung text niya. So papangit na yung mga font natin kapag babaguhin natin siya sa title block, I mean sa layout. Pero ang kagandahan nito, kapag babaguhin natin ng scale nito, kapag ipiprint naman natin to, scale talaga yung gawin natin. Ang kaso lang is pangit yung mga font natin at hindi magkapantay. So titingnan nyo, halos yung yung font nito is kasing laki na ng title block type project name natin. So parang hindi na karoon ng sense yung uniformity ng text natin. So pangit na yung gawin natin. So advice ko lang sa inyo, kung ano man yung scale na ginamit nyo sa view map, yun na rin yung gagamitin yung scale sa title block, I mean layout, sorry, layout. Okay, so yun yung sa scale. Sa scale is makikita yun yun dito sa baba, dito siya, pwede ka rin dito gagawa kapag meron kang babaguhin scale, halimbawa 75. Okay, bago ka mag-click sa ibang view map, huwag hayaang i-view, click tong view settings at saka click tong get current view settings para ma-retain yung scale. Kung mapapansin yung 100 pa pero dito is 75. So in order for us to retain the views, so click this para ma-change ng scale ng 75 at saka okay. So ayun, 75 siya sa ground, punta tayo sa taas 100, diba? So babalik natin sa 75, pwede tayo custom scale like na, okay, 100, okay, tapos view settings, get current view, yun ma-retain, click okay. So yun si scale kung paano gamitin. Punta naman tayo kay next natin yung features is si entire model or structure display. Kung mapapansin nyo, itong si model display or si structure displays, kung ano man yung ipipresent mo na sa mga plans mo kapag ka nag-drawing na kayong walls, columns, pwede niyo siyang i-edit. Pwede niyong, gusto lang niyo makita is yung lines lang ng hollow block without finishes. So pwede rin entire elements na mayroon na siyang finishes. Halimbawa nito, okay. Halimbawa nito, ito na lagyan natin siyang walls, wall na may gawin natin, okay, ito linear. So hold ng spacebar, tapos hold spacebar, tapos click natin ang line, yun. So ngayon, draw line width. Kung gusto lang natin na makita itong hindi natin ito gusto ipapakita itong finish itong nasa labas, dapat natin gawin ito, click lang natin yung core only. Yun, diba? Core only meaning siya yung pinaka main core. Halimbawa nito is yung mga CHB or yung mga hollow blocks. Yung mga next walls or mga cladding is hindi na nakikita. So yun, without finishes, ganun pa rin. Nakikita mo lang yung meron siyang plaster pero hindi pa siya finish. Core or entire model, yun yung mga add-ons. So ang kagandahan nito, kapag nag-drawing tayo later, meron din sa complete setup na yung gagawin natin is ipapakita lang natin is yung mga hollow blocks o yung mga main walls lang na yung gagamitin na wala pong finishes. So, ganun pa rin kapag
i-set up yung core lang only, without finishes, click nyo lang to, core only, yun pa rin, click view settings, tapos get current view, automatic na siyang mag-change core only. So mariretin yung drawings natin. So sa taas, kapag ka mag-click tayo ng wall, sorry, yun, so diba meron siyang finish kasi hindi natin siya change so yung structure display natin. So ganun lang yung pag-set kung ano lang yung gusto natin ipakita sa plans natin. Gusto ba nating lahat ng lines makita gaya lines na may finishes or yung core lang yung gusto. So ganun lang, dyan lang natin siya set. So that's it. Balik natin to sa original, click to entire model, tapos get current view, yun, change na entire model. So okay, oops, tagal. Okay, that's it. Punta naman tayo ngayon kay penset. Okay, itong si penset, kung mapapansin by architectural, pwede na siyang palitan sa structural, pwede natin gagamitin is structural. Change nyo lang, get current view, penset is andun na si structural. Okay, andun na si structural. Second floor, gawin natin dito is architectural. Medyo magkapareho lang sila kasi may walls yung binanggit natin dito. Itong walls nakikita rin siya sa okay, si structural pwede natin gawin, makikita natin dito si score walls. Okay, so pwede natin siyang iset si core only, diba? Structural naman siya, structural yung pinset. So yun yung kagandahan ng layer combination natin. Makokontrol natin kung ano yung makikita natin sa drawing. So sa balik tayo, kung click natin itong architectural second floor, so yung entire walls with finishes ang makikita natin. Pero pag pupunta tayo sa structural, yung core lang yung makikita natin, core walls, diba? Yun yung kagandahan. Makokontrol natin kung ano lang yung gusto natin ipakita sa mga drawing natin. Balik tayo kay penset. Si penset is makikita din natin siya sa document sa taas. So dito natin siya set up. So document, pen sets, and pen color and models. Okay, kung mapapansin siya sa architectural is ito yung kay architectural. Kung i-click naman natin sa structural, parang medyo konti lang yung pinagbago, pero as per logic is magkaiba talaga sila. Para ma-edit natin siya, gawin lang natin, kung gusto kong mag-add ng sarili mong pinset at saka pinlight weight, dito mo siya gagawin. Okay, click natin itong isang blank na to. Okay, click natin itong blank, tapos click natin itong kulay, itong swatch na to. Yun, makikita natin kung ano yung kulay na gusto natin. Halimbawa lang to. Okay, lagyan natin ng line weight 0.1, right? Okay, click itong isang to 0.2, click natin ulit ito, click natin itong right 0.3, click yung color swatch, right? So kung i-store na natin siya, kung meron na tayong add na gagawin, store as. So erase mo na lang itong copy ng Word, tapos once may store, i-overwrite lang natin itong structural store, tapos meron itong replace penset with this name. All of this is do you want to replace, so replace na natin dahil gusto natin dagdagan yung penset natin. Okay, yes, so meron na, dyan na. Click natin sa architectural. Okay, click OK. So mapapansin nyo dito structural, view settings, check natin si penset kung nadagdag pa siya. Okay, sorry, dito natin siya mag-check. Ayun, click natin si structural, ay yung tatlong yun add na.
kay architectural hindi pa siya kasi hindi natin siya inad kay architectural, so sa structural lang siya mag-appear. So ayun silang tatlong na natin, right? So ganun lang yung pag-add. May yung gusto mong concept, dito tayo sa mechanical. Halimbawa itong mga blankong ito, or pwede nang i-override itong lahat ng nasa dito, pwede nang i-override ito lahat, or pwede kayong mag-add sa sarili nyo. Click nyo lang itong time break at saka yung color swatch. Dito yun, ito yun lang, pipiliin mo lang siya. So yun, okay, ganyan yung pag-change natin sa pencil. So next naman natin features is si model view options, right? Si model view options, magdagdag lang tayo nito. Gagawin natin siya doon sa document. Ngayon kung mapapansin nyo, click natin silang dalawa, second floor tayo magbigay. Second floor, di ba iba na yung drawing second floor. Sa architectural may finishes, second floor wala. So kung i-click natin sa view settings, si model view options is building plans. So kung dito pa kasi tayo sa ceiling, si view options kasi siya yung siya yung magiging drawings na gusto natin makita sa mga documentation natin. Documentation as architectural, structural. So kung pictures ko lang siya ngayon, titingnan natin siya dito sa okay, dito natin siya makikita sa documents, model view, tapos model view options. Kung mag-a-add tayo ng bago, dito natin siya mag-a-add tayo ng bago. So add natin dito ceiling plans, ito yung RCP plan. So mag-add tayo nito ng structural. So 5 structural. Okay, as is structural, yung makikita natin is core opening lang. So ito yung opening lang yung ipapakita natin, hindi na natin ipakita yung kung ano mo yung nasa opening. If window yun, hindi na ipakita yung linya ng window, kung ano mo yung profile. So yun, lipas as is na muna natin siya dito. Later kung gusto nyo mayroon kayong nag-modify dito nyo siya i-modify. So opening yung as is. So halimbawa, okay, mayroon na tayo walls, dito tayo sa ground floor. Second floor lang pa, lalagyan natin siya ng door dito. Connect natin silang dalawa. Okay, meron dito si wall, si door. Kung magagamit natin si si model view options sa architectural, sa options natin makita is complete. So meron tayong linya, meron tayong profile ni doors. Pero sa structural, kung gusto natin makita, second floor, ayun, sa second floor ang gusto natin makita is si line. So click lang natin sa model view para iba sa setup na ginawa natin kanina. Ito, nag-add tayo ng structural. Kung mapapansin mo si structural, okay, ang tagal, sorry na. Click natin si structural is ito lang yung makikita niya, lines lang outside of the lines. So ito yung gusto natin dito, structural. So ngayon dito na, okay. So ngayon galing pa ito kay architectural, so i-change natin siya to structural para linya lang, dalawang linya lang yung makikita niyo. Okay, get current view, hanapin natin so model view options na structure, click OK. Ayun,
Kung openings na yan, malalagyan na natin yan ng dimension kung gusto natin. So, diba? Kung ano man yung sukat nito, siya pa rin yung sukat nito. So, yan, meron na tayong dimensions. So, move natin yan to 32. So, may tayo. Punta tayo dito sa textural, complete doors, kung may lines, makikita natin. Tapos structural, yun. Parang opening lines lang siya na walang kompletong door lines or window lines. So, paglagay na tayo ng dimensions. Right. Okay, meron na tayo. Yun yung mag-edit ng ano, mag-edit ng model view options, kung ano yung gusto natin ipapakita sa mga drawing natin. Okay, balik. Yung panghuli natin yung features is si graphic override. Si graphic override, hindi ko gaano ginagamit ito, pero inilib as is ko lang to default kasi na si ArchiCAD is parang pin-features na niya lahat na ano man yung drawing na gusto mong i-present sa mga clients mo. Si graphic override is parang yung default niya is maganda ng features. So, ganun pa rin, punta pa rin tayo sa documents, hanapin natin itong si graphic override. Si graphic override, sorry, document, tapos meron dito ang graphic override. So kung magdadagdag tayo ng bago, ayun, ito pa rin yung gusto makita natin. Meron na tayong structural plan. Ito try natin kung ano to. Okay, sa architectural, second pa tayo. Puntahan natin si graphic override is meron si graphic override. Ang ginamit sa default is no override, pero pagpunta natin sa structural, ang ginamit is no override pa rin. So try natin si structural. Okay, yun, si graphic override, siya yung may mga feel sa mga drawings natin. Halimbawa, ceiling plan, gawin natin ang walls natin is walang ibang kulay kundi fill ang lahat, except meron siyang line. So yun, meron siyang i-change lang niya dito, kibali sa word pa lang ng graphic override is i-override niya kung ano yung original na kulay ng structure, or kung ano man yung hatching na dito yung fill sa ArchiCAD fill or sa ibang software is parang hatch siguro, yun. So yun si graphic override, parang gusto mo lang ito is for presentation, so para mas madali mong ma-identify kung anong klaseng walls o meron kayong later na sa presentation sa drawings, or i-add nyo siya sa mga legends nyo kung ano man yung feel na anong klaseng feel yung i-present mo. Bawa ito yung kulay gray, i-present mo siya as core sa structural, present mo siya as main core walls mo. So yun, madali mo siyang ma-identify, itong klaseng feel na ito is wall siya, o itong klaseng feel na ito is airspace siya, so ganun, or itong feel na ito is zone. So ayun, ma-identify mo siya directly kasi ma-differentiate mo siya through feel type. So ayun si graphic override, kibali siya lang yung mag-identify kung ano yung klaseng feel na ipipresent mo sa drawing. So that's it. Salamat sa pag open sa sa channel ko, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang mga basic tutorial ng ArchiCAD, at para na rin sa inyong kaalaman sa lahat ng mga susubscribe o sa mga bago pa lang nanonood sa channel ko, sa mga videos ko, mag-comment lang kayo at
i-comment nyo lang kung ano yung gusto nyong gawan ko ng video. Hanggat makakaya ko ay gagawin ko yun para na rin meron tayong interaction sa mga nanonood sa akin o sa mga nagsusubscribe sa akin, para maituturo ko naman sa iyo kung ano yung mga basic ko, yung mga mas advanced level pa na tutorial sa about ArchiCAD. Ang gusto ko lang naman kasi is ibahagi yung nalalaman ko, kasi nga ginamit ko na itong ArchiCAD mula pa ng 2011 hanggang ngayon sa mga drawings ko, yung mga project. So sa tinatrabawan ko is Australia, so ituturo ko nun siya kung ano yung mga drawing standards ng Australia, kung paano sila mag-document, kung paano nila pinipresent yung drawing doon. So that's it guys, salamat at magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Bye bye.